Mga Kadub Nation, isang malaking tanong ang bumabagabag ngayon sa lahat ng Warriors fans. Hanggang saan nga ba talaga ang mararating ng Golden State Warriors ngayong 2026-27 NBA season? Championship contender pa rin ba sila? Conference Finals lang ba ang kaya? O baka naman isa na namang season ng matinding paghihirap? Dahil sa video na ito, isa-isahin natin ang buong roster ng Warriors. Ang kanilang pinakamalalaking kalakasan, mga kahinaan, ang epekto ng injuries ni Jimmy Butler at Moses Moody, ang napakalaking pagdating ni Axel Lendeborg, ang papel ni Stephen Curry at Draymond Green, at sa pinakahuli ay ibibigay ko ang pinaka-realistic na prediction kung hanggang saan talaga ang aabutin ng Warriors ngayong season. Kaya siguraduhin ninyong panoorin ninyo hanggang dulo dahil baka magulat kayo sa magiging final prediction natin. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, i-like ang video at i-on ang notification bell para updated ka sa lahat ng Warriors at NBA updates. Simulan na natin. Kung ikukumpara natin ang Warriors noong mga nakaraang season, malaking pagbabago ang roster nila ngayon. Nandiyan pa rin ang franchise player na si Stephen Curry. Kasama pa rin ang defensive leader na si Draymond Green. Pero ngayon ay mayroon na silang mga veteranong gaya ni Kristaps Porzingis, Al Horford at Jimmy Butler. Hindi na ito ang dating Warriors na puro maliit ang lineup. Mas malaki na sila, mas physical, mas versatile, at higit sa lahat, mas maraming pwedeng gawin sa magkabilang dulo ng court. Ito ang roster na matagal nang hinihingi ng maraming Warriors fans. Isang roster na may shooting, may depensa, may size, at may veteran leadership. Pero sapat na ba yon para maging championship team? Hindi na bata si Stephen Curry, pero kahit nasa huling bahagi na siya ng kanyang career, isa pa rin siya sa pinakadelikadong scorer sa buong NBA. Isang maling depensa lang, isang segundo lang na makalimutan siya, 3 puntos agad ng kapalit. Hindi lang shooting ang dala ni Curry. Siya ang dahilan kung bakit gumagaan ang trabaho ng buong Warriors offense. Kapag doble ang bantay sa kanya, may libreng tira ang kakampi. Kapag inatake siya, nagkakaroon ng driving lane ng iba. Kahit bumaba pa ang average points niya, napakalaki pa rin ang epekto niya sa laro. At habang healthy si Steph, may tsansa ang Warriors laban sa kahit anong koponan. At kung may isang bagong manlalaro na maaaring ikagulat ng buong NBA ngayong season, hindi ito si Kristaps Porzingis. Hindi rin ito ang mga veteranong bagong dumating sa Warriors. Para sa akin, ang pinakamalaking X-factor ng Golden State Warriors ay si Axel Lendeborg. Marahil hindi pa siya ganoon kakilala ng maraming NBA fans, pero sa loob ng Warriors organization, mataas ang inaasahan sa kanyang potensyal. Bakit? Dahil nasa kanya ang halos lahat ng hinahanap ng modernong NBA. May haba, may athleticism, may kakayahang dumepensa sa iba't ibang posisyon, mahusay sa rebounding, at higit sa lahat, hindi siya natatakot gawin ang mga trabahong kadalasang hindi napapansin sa statistics. Sa roster na puno ng veterano, si Lendeborg ang maaring magdala ng enerhiya na kailangan ng Warriors. Siya ang tipo ng player na handang sumalo ng loose ball, handang makipagbanggaan sa ilalim, handang bantayan ang pinakamahirap na assignment kung kinakailangan. At iyon ang klase ng manlalaro na gustong-gusto ni Steve Kerr. Kung mabilis siyang makakaangkop sa sistema ng Warriors, hindi malayong makita natin siyang magkaroon ng mas malaking papel habang tumatagal ang season. Marami nagsasabing tumatanda na rin si Draymond. Totoo yun, pero hindi pa rin nawawala ang basketball IQ niya. Isa pa rin siya sa pinakamahusay na defensive communicator sa NBA. Siya ang nagsasaayos ng depensa. Siya ang tumatawag ng rotations. Siya ang unang tumutulong sa bawat possession. At kapag kasama niya si Porzingis, mas magiging delikado ang interior defense ng Warriors. Ito ang pinakamalaking uncertainty ng Warriors. Walang duda sa kakayahan ni Jimmy Butler. Kapag healthy siya, isa siya sa pinakamahusay na two-way player sa NBA. Pero manggagaling siya sa ACL injury. Hindi natin alam kung gaano siya kabilis makakabalik. Hindi rin natin alam kung magiging pareho pa rin ba ang explosiveness niya. Kung maibabalik niya ang dating laro, napakalaking tulong nito sa Warriors, lalo na sa playoffs. Pero kung hindi, mapipilitan ng Warriors na umasa ng mas malaki kina Curry at Porzingis. Hindi lang superstar ang dahilan kung bakit nananalo ang championship teams. Napakahalaga ng role players. Nandyan si Brandon Podziemski, Gary Payton II, DeAnthony Melton, Guy Santos, Charles Bassey, Al Horford. Lahat sila ay may kanya-kanyang papel. Kung magiging consistent sila, mas magiging mapanganib ang Warriors. Lalo na si Horford. Bagamat veterano na siya, napakalaki pa rin ng kanyang basketball IQ. At sa playoffs, minsan mas mahalaga ang experience kaysa athleticism. Hindi perpekto ang roster. Una, edad. Maraming veteran players. Pangalawa, health.
Malaking tanong kung magiging healthy sina Butler, Porzingis at Curry hanggang playoffs. Pangatlo, bench scoring. Kailangan may lumutang na bagong scorer kapag nagpapahinga si Steph. Kung wala, magiging problema ito sa regular season. Kung healthy ang lahat, isa sila sa pinakamahusay na defensive teams. Isa rin sila sa pinakamahusay sa spacing. May shooting, may rim protection, may leadership, may playoff experience. Ibig sabihin, hindi sila madaling talunin sa 7-game series. Hindi magiging madali ang Western Conference. Nariyan pa rin ang Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Dallas Mavericks. Lahat ng ito ay may kakayahang makapasok sa playoffs, kaya bawat panalo ay napakahalaga. Ngayon, ito na ang pinakaimportanteng bahagi ng video. Hanggang saan nga ba ang aabutin ng Warriors? Kung mananatiling injured si Jimmy Butler hanggang huling bahagi ng season, at kung magkaroon pa ng injury sina Curry o Porzingis, posibleng matapos sila sa ika-6 hanggang ika-8 pwesto sa Western Conference. Pero kung magiging healthy ang core ng Warriors pagsapit ng playoffs, naniniwala akong kaya nilang maging top 4 seed. At kapag nangyari yon, hindi ako magugulat kung makarating sila sa Western Conference Finals. At kung mag-click ang chemistry ni na Curry, Porzingis, Draymond at Butler, may tsansa silang lumaban para sa NBA Championship. Hindi sila ang pinakamalakas na team sa papel, pero isa sila sa pinakamapanganib. Dahil alam nating lahat, hindi mo kailanman dapat maliitin ang isang Warriors team na pinamumunuan ni Stephen Curry at Steve Kerr. At sa playoffs, isang mainit na shooting stretch lang, kayang baguhin ng Warriors ang buong serye. Kaya para sa akin, ang pinaka-realistic na prediction ay Western Conference Finals, na may tunay na tsansang umabot sa NBA Finals kung mananatiling malusog ang kanilang pangunahing rotation. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, hanggang saan ang mararating ng Warriors ngayong season? NBA Champions ba? Western Conference Finals? O hanggang second round lang? I-comment ninyo ang inyong prediction sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang Golden State Warriors at NBA updates. Maraming salamat sa panonood mga idol. Hanggang sa susunod nating video. Peace out!